Hello, welcome back to Ferris Vlog. Ito na naman po si Ferris Vlog na muling nais ko i-share po sa inyo itong End of Time na titled Ang Peking Rapture. Totoo po, sa End of Time, mayroon po ng rapture talaga. Ibig sabihin ng rapture, aagawin ka. Yung mga nakakilala sa Panginoon, yung mga sumunod sa kalooban ng Panginoon. Pagdating ng end of time, yung kahirapan, dahil makakameron ng tribulation, hindi maranasan ng mga anak ng Diyos yun, kundi aagawin sila, dadalhin sila sa lapaap. For more explanation po, atin pong pakinggan. Explain. Nasa inyo pa rin ang desisyon kung paniniwalaan nyo ito o hindi. At isa sa malaking advantage kung napanood nyo na po ang mga chapters ng Katapusan ng Mundo series sa channel na ito. Mas maiintindihan mo ang content na ito kung napanood nyo na po ang mga series na ito. Nasa baba po yung mga link ng lahat ng series kung hindi mo pa ito napapanood. Para hindi po kayo makonfuse sa mga sasabihin ng videong ito. Sa ngayon po ay 1 year na po tayo nag-aaral ng Katapusan ng Mundo series. Isang taon na rin po ako nagre-research kung paano ko ituturo sa inyo ng kumpleto ang eschatology na ito na in detail at malalim na pag-aaral. At sa aking pag-aaral din para ibahagi ito sa inyo, nagkaroon tuloy ako ng isang malaking tanong na kung bakit sa pagpasok ng 7 years of tribulation after ng rapture, biglang nagkaroon agad ng one-word government. Ano ang nagudyok sa tao kung bakit dumating sa punto na after mismo ng rapture ay nagkaroon ng one-word government agad-agad? At ano magiging explanation ng buong mundo kapag nag-rapture na? Dahil magiging isang malaking tanong kung ano ang nangyari sa milyong-milyong tao na nawawala sa buong daigdig. Yan ang ating sasagutin sa content na ito. Again, ang tanong, paano tatanggapin ng buong mundo kapag nangyari ang rapture? Ano ang magiging paliwanag ng Antikristo, ng United Nations, ng mainstream media at ng mga scientists tungkol sa rapture na mangyayari? Well, ang tanong na yan ay mahirap sagutin. Dahil sa panahon ng Tribulation Age, tayo mga naligtas ay wala na sa planetang ito. Kaya wala na tayong masyadong konkretong sagot sa mangyayari sa future. Ang maaari lang magbigay sa atin ay mga clue at ang clue na ito ay hindi natin makikita sa mainstream media, sa NASA at sa mga official government news network. At ang mga clue na ito ay pwedeng makita lang natin sa mga conspiracy theories. Yan po ang dahilan kung bakit po ako nag-disclaimer kanina dahil kukuha lang po tayo ng sagot sa mga conspiracy theories. Well, may isang conspiracy theories na nagbibigay sa atin ng clue kung ano magiging palusot ni Antikristo kung sakaling mangyari ang rapture. Ito ay yung conspiracy ng Project Bluebeam. Ang conspiracy na ito ay aking nabanggit na rin sa Katapusan ng Mundo Part 10C. So para ma-review tayo, panoorin po muli natin ang clip na ito. Lamang po ito at hindi po ako dogmatic tungkol dito. Ito ang conspiracy theory na tinatawag na Project Bluebeam. 1994 noon na ang theory ito ay nagmaterialize. Wala pang modern cellphone, wala pang internet at wala ring social media. Sinimulan ito ng taong may pangalan na Serge Monas, isang batikang journalist sa Tubong, Canada. Ayon sa kanyang conspiracy na may 4 steps, step by step ang gagawin ng NASA upang maisagawa ang Project Bluebeam na ito. Hindi nila ito bibiglain, it could take a decades para matapos. Ito ay para ma-normalize ang mga tao, yung idea na gusto nilang mangyari at hindi mabigla tayong lahat. Ngayon, simulan natin sa unang bahagi. Una, ino-normalize nila di umano yung mga alien invasion movies tungkol sa mga alien. Ayon sa kanya, nasimulan na ito ng mga pelikulang tulad ng Star Wars, Star Trek, Space Odyssey, E.T. at Independence Day noon pang 1990s. Pangalawang step, ito talaga kapatid ang kakaiba di umano.
Sa lalo pang pag-advance ng teknolohiya ay yung mga satellite. Mula sa iba't ibang panig ng mundo na nasa itaas natin ay magkakaroon ng kakayahang parang malaking 3D projector o hologram. Ito ay para ipakita ang ikalawang pagbabalik ng Panginoon. I-stage nila kung tawagin natin ay second coming. So iba't ibang Panginoon. Ito mga kababayan mula sa iba't ibang bansa. Dito sa Pilipinas siguro ay malamang si Jesus Christ ang ipapakita. At iba naman ay maaaring si Shiva, si Allah, si Buddha o kung sino man. Matapos ngayon sila may project ng mga satellite sa langit, ay magkakaroon sila ng parang performance. Pwedeng unti-unti o biglaan silang bababa, kunwari sa kalangitan at lalapit dito sa atin. Pag nangyari yun mga babayan ay dito napapasok ang step 3. Sa tulong ng AI ay magsasalita sila sa sarili nilang lengguwahe. Iba't ibang mga Panginoon at iba't ibang ring lengguwahe sa tulong ng AI. At kakausapin tayo sa pamamagitan ng low frequency. At kunwaring naririnig natin sila sa pamamagitan lamang ng isip. Matapos ngayong mangyari ang mga show na ito, yung mga iba't ibang Panginoon na nakaproject sa itaas ng ating kalangitan ay magsasanib-sanib sa iisang Panginoon. At ang Ayan po, siguro naintindihan nyo yun, blue beam na tinatawag na nagagawang peke po yung katulad kung napanood nyo po yung American Idol, nakita nyo po yung may mga magic siya na umaakyat sa entablado. Tapos, isang kumpas nagiging kabayo, isang kumpas naging ahas. Yun po ay blue beam po ang ginagamit doon. High-tech na kasi po ang USA sa mga ganun bagay. So, hindi sa ngayon, hindi pa po bulgar yun. Mangilan-ngilan mga studio ang gumagawa ng ganoon, katulad ng American Talent. Yun, blue beam po yun. Hindi po totoo yun, mga magician na yun ay gumagawa ng pagkumpas ng kamay nila, nagiging kabayo, naging sirena, naging unggoy. Hindi po totoo yung blue beam po ang ginagamit nila doon. Ito po ay part 1 lamang ng explanation. At i-upload ko po agad yung part 2 na explanation. Kaya sa oras na ito, maraming salamat at sana patuloy nyo tangkilikin ang Paris Vlog. Please don't forget to like, share, and subscribe. God bless us all. Bye-bye!